Hindi nga ho mahaba ang pag-usapan natin ngayon mga reaction ng Team Peach. Ito lang ho si Anticlaire Castro, si Pinky Lacson, lahat ho na attack dog ni Marcos Jr. Pilit ho siyang pinoprotektahan. Tapos ngayon mga kabiti, si Tambaluslos naman ho, yun nilalaglag nila. Tingin nyo ho ba, ito na yung paghuhugas kamay ni Marcos Jr. Kaya mga kabit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Reacta na ho tayo pag-usapan na ho natin itong mga trapo dyan sa admin ni Marcos Jr. Buong bansa, un-Filipino, mag-isip-isip ka nga, Panfilo Lacson. Sige nga, yan ang pag-uusapan natin. Ang isa pa, pupuntuhan din po natin, itong isa pang baluktot at may halong arogansya at kahambugan na pinahayag ni DILG Secretary John B. Rimulya. Nakakasuhan nila ng inciting to sedition or sedition ang mga nananawagan ng Marcos resign dahil bahagi daw ito ng destabilisasyon. Wow, isa pa ito, no? Itong lutang sa kanyang sariling likhang katang-isip na realidad as if ang gobyernong ito ni Marcos na pinagtatanggol nila ni Boyeng Rimulya na kapatid niya at ni Ping Lacson at ng kagayang mga asong ulol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Yan naman po talaga yung trabaho ng mga, alam niyo na yung mga aliporas ni Marcos Jr. mga kapatid. Kasi nga ho, pinoprotektahan ho yung mga magnanakaw, hindi ho yung mga Pilipino. Yan ho yung bagong Pilipinas. Tignan niyo ho si John B. Rimulya. Kakasuhan ka ng citing to sedition pag kontra ka o pag pinapababa mo si Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Si Anticlaire naman, depensa ng depensa. Diba? Kahit na noong hindi pa dyan sa Yusek, mga kapatid, kung banatan niya yung amo niya si Marcos Jr., sinasabihin niya pang magnanakaw, alam niya rin ho yan. Kaso nga, pera-pera ho yung usapan dito. Pera-pera ho yung usapan, mga kapatid. Yung pambansang tagapagtahol at itong si Larry Bobogadon as if ang gobyerno ay matino at hindi gumagawa ng pandarambong malawakang pangungurakot at pati na ang pagdudurog ni Marcos Jr. Wow! So ang manawagan pala para sa karapatan ng mamamayan sa mapayapang pamamaraan, tinatawag ng gobyerno ni Marcos kagaya ng baluktot na kaisipan ni John B. Rimulya na isang seditious act or inciting to sedition. Yan, bibigyan po natin ng pagpupunto. Unahin po natin itong kay Ping Lacson, no? Ang un-Filipino comment niya. The way he described the revelations of Senator Amy Marcos. Ang un-Filipino po ay yung kumukontra ka sa interes ng mga Pilipino. Ginagawan mo ng masama at inaabuso mo ang karapatan at kabutihan para sa mamamayang Pilipino. For example, nagnanakaw ka ng kaban ng bayan, pinapapatay mo ang mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, pinapayagan mong patagin at minahin ang kabundukan para mabaha at sila po ay lunurin sa baha. Ninanakaw mong buwis ng bayan imbis na magpatayo ng paaralan, bumili ng gamot, magpatayo ng ospital, kalsadang matino at maayos na mga proyekto para sa ikabubuti ng mga mamamayan, ginagawa mong ghost projects. Yan ang un-Filipino. Yan ang ipinagtatanggol ni Ping Lacson. So sino ang un-Filipino? Yung pagnanakaw ng mas mahigit trilyon pesos na pondo sa kaban ng bayan. Acknowledge yan ni Ping Lacson, kinikilala niya yan. In fact, nagpatutoy bibo pa siya ng panahon ng kampanya noong 2025 May elections. Sabi niya, I have around at least 67 members of Congress na naging kongresista, na naging kontratista, o mga kontraktor na naging kongresista. Aba, pagkaupo niya, ng pinunduhan at ginastusan malamang nila Marcos at Romualdez, ang kanilang diskarte sa eleksyon, ni Tuta Soto, wala na, nalusaw na parang bula at kwentong kotsero, at nabahag ang buntot ni Ping Lacson, hindi na niya ibinulgar at ipinagpatuloy ang sinasabi niyang 67 at least na mga members ng House of Representatives na ginagamit ang kanilang posisyon para mangontrata at mga kontratista na naging kongresista
para dambungin at kulimbatin ang kaba ng bayan. Umurong ang dila, umurong ang bayag ni Ping Lacson, no? Wala na. Kaya nga mga kadit, di ba bigla ho siya nag-resign bilang Blue Ribbon Chair? Kasi nga, nung nilitaw ni Congress Miao yung litrato niya sa mga diskaya, kasi sinabi ho ni Ping Lacson mga kadit, hindi niya raw ho kilala yung mga diskaya. Tapos bigla hong umugong yung litrato niya. Kinabahan ho siguro mga kadit, bigla ho siya nag-resign. Bigla ho siya nag-resign. Natatakot na. Panigurado mga kadit itong si Pinky Lacson. Marami ho rin pong alam yan dyan sa flood control. Marami rin hong alam yan dyan kay Marcos Jr. Nakikita naman ho natin. Sinabi niya nga nung statement niya noong nakarang araw, naaawa daw siya sa Pangulo. Naaawa daw siya kay Marcos Jr. pero hindi ho naaawa doon sa ating mga kababayang nasawi dyan sa Cebu. Yung mga nalunod, wala ho silang awa. Naawa siya sa presidente. Ano bang ginawa ng presidente kung hindi gumamit ng paborito niya? Ano bang ginawa ng presidente kung hindi kunin yung pondo ng bayan? Di ba? Alam na natin kung anong dahilan yun. Siyempre, money talks na yun. Ibig sabihin, wala na. Yung mga style na ganyan, yan po ang un-Filipino. Yung nagnanakaw ka sa kaba ng bayan, dinodurubo mo ang buwis ng mamamayan, ginagawa mong ghost projects, exactly the way Marcos and Romualdez and their gang of criminal, corrupt, and plundering officials na pinoprotektahan ni Ping Lacson at ng mga kabalahibo niya like Tuta Soto sa Senado, yun po sila ang mga un-Filipino. But for Amy Marcos to sacrifice the integrity and the dignity and the name of their family by pointing out to her brother as severely abusing illegal drugs, using drugs as if it is a daily dose of medicine, thereby affecting the mental health and mental capacity of Marcos Jr. to act properly and correctly as president. Ang pagbubunyag na yan ay may kaakibat po na pagsasakripisyo sa bahagi ni Senator Amy Marcos. At yan po ay hindi madaling gawin. Yan po ay mabigat sa kanyang kalooban. And that is not un-Filipino. That is a sacrifice. Sapagkat nakikita po ni Senator Amy Marcos na siya lamang po ang makakagawa nito that will have credibility and that will not make any more questionable ideas or concept kung bakit niya ginawa yon. Wala na, sapagkat ang kanyang sinasabi ay nakabatay sa kanyang mahabang panahon na pakikipagsalamuha at pakikipamuhay kasama ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. long before they were into actual politics. Nung mga kabataan pa nila, problema na si Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagiging durugista. At nagtuloy-tuloy ito at malala pa nung kasama niya na ang asawa niya na si Lisa Araneta. Telling the truth in order to protect the interests of the nation, the security of the people, the public safety, as well as the national stability and security of the country, para mapigilan po ang pananatili ng isang drug addict na presidente kahit ito ay kapatid mo. That is not un-Filipino. That is very Filipino. At dapat ma-realize po yan ni Ping Lacson. Sa sobrang pagiging sip-sip at malamang pagkasilaw sa pera, itong si Ping Lacson ay nagiging baluktot at makitid ang kanyang mga pag-iisip. Mantakin mo, sasabihin niya na pinagkaisahan si Marcos ng kanyang executive secretary, ng kanyang budget secretary, at ng mga ilang undersecretaries na bumuo ng parang sariling mini criminal syndicate para durubuhin at dambungin ang kaban ng bayan without the knowledge of the president. Who would believe that? A fairy tale. Kwentong Cinderella po yan. Kwentong Snow White and the Seven Dwarf. Yun po ang naging antas ng pag-iisip at style ng mga diskarte sa mga ginagawang pahayag ni Ping Lacson. Kawawa po, no? Yung tao pala nagiging bobo at ginagawang bobo ang kanyang sarili,
masunod lamang ang layaw at luho sa poder at pera. Kasi mga kapatid, pera ho yung usapin dito. Hindi ho malaking o hindi maliit na pera, bilyon ho yung usapin. Kaya kung pagprotektahan na lang ho, itong si Marcos Jr., magagaling ho sila. Kaya ho nilang pagtakpan lahat ho ng baho. Dahil nga mga kapatid, makakapangyarihan, malaki ang pondo. Kaya po nila nagagawa. Iyan, di ba? Kahit pa nabulok na ang iyong ipinagtatanggol, sasabihin mong ito ay magandang-maganda. Ganyan po ang kwentong bulang kristal ni Ping Lacson. So ang un-Filipino po ay hindi si Senator Amy Marcos. Ang nagsasabi ng Marcos resign, ang nagsasabi po ng katotohanan sa karumaldumal at hinayupak na krimen ng mahigit 1 trilyon pesos na pagnanakaw sa flood control projects na pinangunahan ng mastermind na Marcos Jr. at Martin Romualdez, hindi po yan un-Filipino. Ang pagsasabi na dapat umalis na si Marcos dahil drug addict ito, hindi ito pwede sa batas, delikado ito sa pangsiguridad na antas ng ating bansa at sa kaligtasan ng buong mamamayan, hindi po yan un-Filipino. Yan ay very Filipino. Ang un-Filipino, ang katulad ni Ping Lacson, ang katulad ng mga kawatan at magnanakaw ng mga politiko, ang katulad ni Ping Lacson at ni Tuta Soto, ni Larry Bubugadon, ni Aling Claire Marites Castro, at syempre, kagaya nila Bongbong Marcos Jr. at even pati ni Martin Romualdez. Yung interes po nila ay interes pang sarili. Ginamit nila ang poder at kapangyarihan sa gobyerno para magnakaw at panatilihing mahirap at lugmok sa kumunoy ng paghihirap at kagutuman ang milyong-milyong Pilipino. That is un-Filipino. May isa pa ngang nagsabi na ang mind frame na mayroon po si Ping Lacson ay parang isang Gestapo. Yung mga secret special police ni Hitler na talagang ultra-fascist. Pag sinabing ultra-fascist, yung kaisipan mo na kahit gamitin mo ang karahasan at bulok na pamamaraan ng isang bayolenteng estado at mapanupil na mga uri ng kautakan at isip, lamang supilin ang taong bayan na gusto ng mga reforma at pagbabago. Unang-una ho sa lahat kasi mga bit, tulad na lamang ho ng sinabi ni Prof. Tikia, yung trabaho ng PCO hindi ho pagkikipag-away. Hindi ho pagkikipag-away. Dapat nga mga kapatid, dahil diyan ka tagapagsalita ka ng Pangulo, mahinahon ka nakikipag-usap, hindi yung butak ka ng butak. Butangera ho daig pa yung palengkera. Wala ho tayong problema sa mga kapatid natin na palengkera. Ito lang ho ini-example natin na si Claire Castro. Sumusobra ho yung bunga nga, wala ho sa tuwid. Kaya ho, pustahan ho tayo mga ka-update. Milyon-milyon Pilipino rin ho inang gigigil dyan sa babae niyan. Isa ka na rin doon ka-update, tanong ko lang. Isa ka na rin ba doon? Di ba? Marami hong galit dyan kay Auntie Claire Castro. Hindi niya ho bagay. Yung bilang tagapagsalita ni Marcos, bagay ho sa kanya. Maging barker. Kasi kahul ho siya ng kahul. Di ba? Kahul ho siya ng kahul. Pag usapang Duterte, mabilis ho yan. Lahat ng issue, kakalkalin niya. Lahat ng impormasyon, gagawin niya. Pero pagdating sa kanyang amo, pag nadadawit ng pangalan, wala, AI yan, fake news. Ganyan ho yan si Auntie Claire. Ano bang expect natin? Attack dog na ni Marcos Jr. Diba? At gusto mong ipinatili ang isang nabubulok na sistema, ang tawag po dyan, fascist. Yan. May nagsasabi po na si Lacson ay isang ultra-fascist. Ang kanyang daloy ng kaisipan, the way exactly, ganyan din ang mind frame most likely. Nabitbit ni parang Gestapo ni Marcos o special police during the Nazi Germany style ng mga pahayag ni John Vic Rimulya. Yan ang mga un-Filipino. Kaya tayo po ay saludo ang mamamayang Pilipino. Kinikilala natin bagamat huli na naging presidente na si Marcos Jr., subalit kailangan pa rin ang pagbubunyag na ito. Sapagkat kung ito po'y ginawa ni Senator Amy Marcos during the time ng eleksyon sa 2022, hindi po mananalo bilang presidente itong si Bongbong Marcos. At posible po, hindi rin sumama sa kanya si Vice President Sara Duterte.
O pwedeng si Sara Duterte na mismo ang tumakbo na lang sana. Pero nangyari na po no? Mga kababayan, what is important, bumabawi. At nagsusumikap si Senator Amy Marcos na ituwid ang kanyang mga pagkakamali at tumulong na ito po ay ma-rectify o mabigyan ng correction habang may panahon pa upang hindi na po lumalim ang problema sa pagnanakaw, pandarambong, pangungurakot at mga parang sindikato na pagpapatakbo ng gobyerno the way we are seeing the government right now being run like a criminal syndicate. At yan pa ang pinagtatanggol ng mga kagaya ng totoong un-Filipino ang utak at takbo ng kanilang mga pananaw like Ping Lacson, Tuta Soto, mga trapo at sipsip na politikong tagapagtanggol ng mapanupil at magnanakaw na sistema ng panggobyerno ni Marcos at Romualdez. Yan ang un-Filipino, hindi si Amy Marcos at ang mga mamamayan na naninindigan para sa matino at malinis na pamamahala. Okay? Ito naman pong punto dito sa binanggit ni John B. Crimolia na pwedeng kasuhan daw ang mga nananawagan ng Marcos resign ng kasong inciting to sedition or sedition. At ako nga, mamayang hapon, alauna, ay haharap sa City Prosecutor's Office ng Quezon City para po sa kasong inciting to sedition. Dahil ako daw ay nag-uudyok ng tao upang mag-alsa sa gobyerno. Saan? Kailan? Paano? Yun ang tanong. Yan ko po kasi yung kayang gawin nitong admin ni Marcos Jr. Hindi niya ho kayang ipakulong yung mga tropa niya ho, mga pinsan niyang alam niyo na. Yung mga paboritong ginagawa nila dyan na pilit ho nilang ninanakawan ng pondo ng bayan. Tignan niyo. Kakasuhan ho, hindi magnanakaw. Ang kakasuhan ho nila yung mga hindi korap. Yung mga anti-corrupt po yung mga binabanatan ho nila. Isa na ho dyan si Ka Eric. Napilit ho nilang ikukulong. Yan po, pag lumalaban ka kasi sa gobyernong mga puno ng magnanakaw, ikaw ho yung pag-iinitan. Tignan nyo sila Gutesa, sila Saldico, di ba? Yun po yung mga pinag-iinitan nila, lalong-lalo na yung maraming nalalaman. Ang pagpapahayag ni Ka Eric ng kanyang saloobin at pananaw sa mapayapang pamamaraan at hindi pag-udyok ng karahasan, paano naging inciting to sedition po yun? Ang mga elemento ng inciting to sedition po, batay sa jurisprudence ng Korte Suprema sa mga related cases kagaya nito, at pati na rin po sa mga nakasaad sa libro ng batas, at pakikipag-usap po ni Ka Eric sa mga abogado, dapat po may pag-uudyok para gumamit ng karahasan, gumamit ng armas, mag-aklas, at maglikha ng kaguluhan. Yan po ang mga elemento ng inciting to sedition. Ang sedition po ay aktwal na pag-create ng kaguluhan, aktwal na pagsama o pag-participate sa kaguluhan upang magkaroon ng pagpapabagsak sa gobyerno. Sedition. Ang rebellion po, aktwal na pagkikipaglaban upang agawin ang kapangyarihan sa gobyerno. Bumagsak ito gamit ang armadong pakikipaglaban. Saan po dyan ang mga ginawa ni Ka Eric na siya at kami na mga nananawagan sa Marcos resign ay gumawa po ng hakbang na inciting to sedition. Yan po una ay pananakot sapagkat natatakot sila na ang panawagang Marcos resign ay dumadagundong at dumadaluyong sa malawak na hanay ng mamamayan. At hindi na ito mapipigilan pa because nasa dead end na si Marcos. Kaya tinatakot nila ang mamamayan na hindi sumama sa mga pagkilos na mapayapa upang magdaluyong ang pinakamalakas na panawagan sa buong bansa at sa iba pang panig ng daigdig na may mga mamamayang Pilipino na Marcos resign. Kasi takot na takot itong mga Remulla Brothers at mga kagaya ni Ping Lacson na mawalan sila ng poder, pera, pondo at kapangyarihan kapag pinalayas ng taong bayan si Marcos at sila Romualdez. Yan pong dahilan kaya ginagamit nila ang parang pasista, no? Fascist, like the way German
Nazi army and Gestapo police of Hitler were doing the suppression of the people in Europe during that time, sa World War II. Number two, hindi lamang ito pananakot, itong inilabas na pahayag ni John B. Cremulya. Bilang DILG Secretary, ito po ay very irresponsible. Dapat po naintindihan ng bawat opisyal ng gobyerno, lalo na kung ikaw ay alter ego bilang Cabinet Secretary, you are the direct representative of the President sa line of work or duty na itinalaga sa iyo. And for that matter, ikaw ang nagsusupervise sa mga local government units, sa mga provincial governments, provincial officials, pati po sa mga municipal and city government, city officials, municipal officials, including barangay officials. Mahalaga po yung Interior Secretary na yan. At dapat responsable ka sa mga ipinapahayag mo. Hindi baluktot at hindi pasista at undemocratic ang mga pinagsasabi mo. Sa saligang batas po ay ginagarantiya po, yan ang pinakamataas, no? Ang konstitusyon is the highest law of the land. Ginagarantiya po dyan ang karapatan sa malayang pamamahayag, malayang pagtitipon, at mapayapang pag-exercise ng tinatawag na redress of grievances and petition of the government being made by the people. These are fundamental democratic rights enshrined in the Bill of Rights. Dapat alam yan ni John B. Cremulya. At alam din po yan, syempre dapat ni Marcos. O bakit ka matatakot sa taong bayan na nagsasalita ng katotohanan, na nanawagan ng legal na pamamaraan at mapayapang mga pagkilos kung ikaw ay walang kasalanan? Hindi, kung may kasalanan ka, harapin mo. Bumaba ka at magpailalim ka sa proseso ng batas. Yan ang dapat gawin sana ni Marcos at nila Rimulya kung matino ang kanilang pag-iisip at sila ay hindi un-Filipino at hindi anti-democratic. Ito, naniniwala ako dito si Remula Brothers, mga kabdi. Gusto ko nilang patahimikin din ito si Saldico. Parang pati si Martin Romualdez gusto na rin lang ikulong. Para nga naman mga update, pagtatakpan na lang ho nila si Marcos Jr. Yung gagawin ho nila dyan, mga update, isisecure lang ho nila yung kanilang posisyon. Yung kanilang posisyon dyan sa pwesto nila, sa ombudsman, matataas na ho kasi silang posisyon. Kaya tingin ko mga update, yan ho yung tactics nila. Lalaglag ulat nila yung mga kasama nila dyan sa ilalim para ho masecure nila yung posisyon nila. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung may comment ko ho kayo, pag-usapan lang ho natin sa ating comment section.